maliwanag naman kasi doon sa naipakita na lalo na nung yung paliwanag ng aming Chairman Sina, na yung mga koneksyon kitang-kita naman yung mga kumpanya, yung mga sinasabing broker or independent trader, sila yung magkasabwat dito sa kanilang ginagawa. At siguro hindi na natin kailangan imbestigahan pa, so maliwanag na maliwanag that ito ay magkakasama at sila ay may operation na ang ginagawa ay ginagamit nga ang mga legitimate farmers organization and also some na hindi naman legitimate, pinuulang yata para dito lang sa operation. Ang aking pinunteriya ay sa Bureau of Customs na dapat kung nahuli na nga ang itong mga bigas na pinagsuspetsahan ng smuggle, huwag naman muna i-release, ba bumabalik din pala doon sa yung mga pumasok. Kahit na hindi pareho ang pangalan, magkakasama lahat. So, nakita naman natin, yung injunction ay dahil may inakusahan na smuggler. Pero yung injunction, binigay yung bigas sa isang tao na sinasabi niya hindi man importer. Pero ito, parehong abogado nung naging smuggler. So, maliwanag para sa akin na talaga sila magkakasama. Ito yung kanilang negosyo, ito yung rinaraket dito. So ano ho ang dapat gawin natin? Well, sa palagay ko, unang-una, kailangan makahanap ng paraan ng Bureau of Customs na huwag na i-release. Dahil maganda rin ang paliwanag ni Secretary de Lima na yung jurisdiction tungkol nga sa mga seized, yung mga hinuli na bigas ay kung anong gagawin dyan ay dapat nasa Bureau of Customs, hindi sa RTC ng kahit saan man. So, I think that will serve as a sufficient basis. Ngayon, may papatibay natin para sa Bureau of Customs ang kanilang gagawin. Kung ito ay magiging opinion, official opinion ng DOJ, nang sa ganun may pagpapasihan na ang Bureau of Customs para yung seized na bigas ay huwag na i-release na alam naman natin bumabalik din doon sa mga nagpasok din illegally smuggled. Pero saan naniniwala kayo na si Davidson ay hindi si David Tan? Si Davidson, bangayan, ay hindi si David Tan? Ako, hindi. Palagay ko, parang pareho dahil merong mga papeles na parehong iba't ibang pangalan ng ginagamit, pero pare-parehong ginagawa. At saka yung connection nga na ipinakita ng aming chairman na parehong address, pareho telephone number, pareho naman ang doon nga yung sapina niya. Paano niya sasabihin na hindi siya yun o hindi niya kumpanya yun, doon pinadala yung sapina, sinagot niya, doon dumating dito. So natanggap niya yung sapina. Mula doon sa kumpanyang yun na sinasabi niya wala siyang kinalaman. So very inconsistent yung kanyang testimony. Sir, habang nag-hearing na tayo kanina rito, may mga Santa Cruz militant grupo ang nag-rally kanina at sinasabi nila daw pong investigation dito sa Sarsuela lamang dahil sa dami na ho ng mga investigation ginawa, wala namang nakukulong na smuggler. Well, siguro sana baka ito na ang investigasyon na makakita tayo ng resulta. Gagawin namin na dahil naibuklat na natin, naipakita na talaga kung ano yung nangyayari, paano ang sistema na kanilang ginagamit. Sana maimbestigahan na mabuti ito at lahat ng kasabot nito makasuhan para magbayad sila sa kanilang ginagawang smuggling. Dahil malaking epekto ito sa kabuhayan ng ating mga magsasaka. Dahil silang nalulugi dito. Nakita naman natin yung ginamit ng mga kooperatiba. Yung kanilang testimony, kawawa naman, ginamit lang sila. Akala nila, legitimate na joint venture, nagkaroon ng problema, iniwanan ngayon sila, hindi sila maka-operate. Alam naman ninyo, ang miyembro ng kooperatiba, hindi naman yung mga mayayaman, mga maliliit na mga magsasakaya, na kaya nga nagkumpul-kumpul para mas matibay ang kanilang organisasyon. So, ang punot dulo nito ay hindi natin maaring pabayaan ito dahil ang 70% ng ating ng populasyon ng Pilipinas ay magsasaka na kumukuha ng hanap buhay sa pagsasaka. At sila ay naapektuhan dito. Napakalaking bagay. Tapos nagulat ako, hindi alam kung may ganitong klaseng sistema. Hindi ko alam na ganyang kalalaki ang numero. Kung isipin mo, kung kikita, kung bibili sila ng 900 pesos na bawat bag at nabebenta nila ng 1,500,
in 2012, ang hindi ma-account ay 16 million bags ang hindi ma-account. Yung sinasabi ng mga iba't ibang bansa na dinala sa Pilipinas at yung ating records ay hindi tumutugma. At sinasabi ng mga iba't ibang bansa, pag pinagsama-sama mo lahat ng bigas na pumunta sa Pilipinas, kulang yung records natin na 16 million. 16 million bags. Ibig sabihin, 16 million bags na ipasok na walang record. Ngayon, 16 times 5, 16 million times 500. Ang laking pera nun. Eh, yan ang pera na nawala sa customs, nawala sa farmer, nawala sa gobyerno. So, hindi maliit na bagay ito, napakalaking bagay nito. Sir, comment mo lang kanina dun sa nireview na nauuna pa yung TRO bago yung... Oo nga eh. Kanan. Ngayon na ako nakarinig ng ganun eh. At tingin mo, paano Kanan tayo, sir. Siguro, kahit anong paliwanag ay ibibigay nyo, irregular yung ganung klase. Hindi sila makakuha ng import permit, hindi sila nag-abala na kumuha ng import permit, pero nakakuha na sila, bago pa dumating yung shipment, meron na silang injunction na kailangan i-release yung shipment na yun. So, handa silang masabi na smuggling dahil makukuha rin naman nila. Dahil may injunction sila makukuha. Kaya, Sir, tingin mo sila dapat sabi ko na napapayutan na tayo. Ang sabi. Sino ang immediately dapat tumulong sa aspeto Siguro, sa palagay, unang-una, kailangan magtulungan lahat. Kailangan unang-una, yung Bureau of Customs ay yung dapat ang kanilang maging polisiya dito sa mga nahuli na ng bigas ay huwag na munang i-release. At tignan natin, siguro pasukin natin at i-argue nila yung question tungkol nga sa jurisdiction. Kung sino man ang nagdidesisyon. RTC ba ang magdidesisyon kung anong gagawin doon sa nahuling bigas o Bureau of Customs? Ang sinasabi ni Secretary de Lima, Bureau of Customs dapat. Ang sinasabi niya nasa batas at nasa mga decided cases. So, sa aking palagay, sa aking pananaw, kaya yun ang suggestion ko ni Commissioner Civilian na sinabi ko sa kanya, yan naman sa aking pananaw, sapat na yun upang basihan ang desisyon na hindi mo na i-release ang mga nahuli na smuggled na bigas. Okay? Thank you.